At least dalawa ngayon. Okay, so topic natin is the ethical standard. So, tatandaan nyo class, pag sinasabi natin sa ethics, lahat ng may kinalaman sa pakikipag-communicate ng ating police service sa community is dapat nakakabuti. Okay, so kadalasan ang mga tinatanong dito umiikot lang sa kung anong gampanin ng police officer to maintain the integrity towards the pakikisalamuha nila sa ating community. Okay? So the word ethics or moral philosophy, it is a branch of philosophy that involves systematizing, defending, and recommending concept of right and wrong conduct. Ang purpose ng ethics class ay para ma-maintain yung good conduct na dapat ina-apply sa loob ng community. So, the word term ethics, nagmula siya sa ancient Greek ethikos from the ethos meaning habit. So, ano naman ang conscience? It is the ability to recognize right from wrong and to follow one's own sense of what is right. So, ito yung nasa notes ninyo, class. So, ito lang i-discuss natin. At ang bibigyan diin ko kasi dito, class, is yung mga core values natin or virtues. Okay. So, the three major areas of study within the ethics is recognized today are what? The three of them is meta, norma, and applied. So when it comes to the word meta-ethics concerning the theoretical meaning and reference of moral proposition, keyword mo dito, class, is truth values. Halimbawa, ng meta-ethics, na kahit bali-baligtarin nyo, ay hindi nyo pa rin mababago. So ito yung katotohanan. Halimbawa, galit ka class sa magulang mo kasi pinabayaan ka. So, ang magkakaroon to ng tinatawag natin na kahit anong mangyari, bali-baligtarin mo man, isumpa ka man yan, magulang mo pa rin sila. Nagigets ang ibig sabihin ng meta? Ibig sabihin yan, pangkalahatan yan. Na hindi mo matatanggal, parang ano yan eh, parang ganito yan. Yung sinasabi sa akin. Bali-baligtarin mo man ang mangyari, hindi mo matatanggal sa kanya na siya ang tatay ng anak mo at ikaw ang nanay. Nagigets yung ibig sabihin ng meta. Isang katotohanan siya. Okay? Na kahit sabihin mong kabaligtaran ang maging resulta, hindi mo yan mababawi. Hindi mo yan mababago. Okay? Nagigets po ang ibig sabihin ng meta-ethics. Isang katotohanan yan. Di ba dumating tayo sa pointless na nagagalit tayo sa ibang tao? Walang problema. Pero pag meron mga tao class na galit sa magulang. So marami tayong maririnig diyan na kahit sabi mong siya pa ang pinakamasamang tao, hindi mo yan matatanggi na yan ay kadugo mo. Naunawaan po? Kaya nga blood is thicker than water. Nagigets po ang meta? Guys? Normative. Kumbaga parang ito rin sa meta-ethics class. Kahit bastos siyang matanda, wala ka pa rin karapatan na bastusin siya kasi mas matanda siya sa'yo. That is the meta-ethics. Naunawaan po. So, dapat ang paggalang pa rin sa matanda ay laging ina-apply. The word normative ethics class, pag normative means may specific na to. Kumbaga, concerning practical means of determining the moral course of action. Kumbaga, ina-apply na rito ang kagandahang asal based on individual. The word normative, the practical means. Halimbawa, pagdating natin class sa mga pare, kumbaga, ano ba pamantayan ng mga pare? Sila father, di ba? Bawal silang magkaroon ng kabiyak or asawa. So, ito yung mini-maintain na normative ethics. Naunawaan po. Pag applied ethics naman, it is the permitted. Ibig sabihin, obligated na sundin in the situation or particular domain of action. So, may kasama na ito class na established na law or batas na kinakailangan i-apply. Ano halimbawa niyan, ma'am? Yung mga doktor class.
Ano ba ang ethical standard ng mga doktor? Bawal tumanggi sa mga pasyente. Nagigets po? So that is applied ethics. Okay? Nagigets? Mga ospital, di ba? Applied ethics yan. So, proceed tayo for the division of ethics. So, pag sinabi natin general, pangkalahatan. Love of God, lahat ng professional na class may isa lang ang pinakamataas na uri ng ethics nila is the general ethics. So, general principle of morality of human acts. Pangkalahatan yan. Ina-apply ng pangkalahatan. Pag special ethics naman, it is the application of the principles of general in the particular department. Papasok na dito class yung merong professional course. Halimbawa, iba ang ethical standard ng PNP sa ethical standard ng mga teacher. Okay, so may kanya-kanyang department yan. So, of human activity, individual or social. Naunawaan po. So, pag specific, special. Pag general, pangkalahatan, general ethics. So, what is human act? Take note, what is the difference between act of man and human act? Pag sinabi nating human act, dumadaan ka sa free will. Ibig sabihin, pinag-iisipan mo muna bago mo yan gawin. That is human act. Pero pag act of man, hindi mo kontrolado. Ibig sabihin, nauuna yung paggawa mo bago yung iyong control. Pagpintig ng puso, act of man o human act? Yung pagpintig ng puso, class. Act of man o human act? Guys. May anak ko ya, turo pa po ako. Naturo pa po ako. Human act? Ano ba ang pagpintig ng puso? Human act o act of man? Guys, that is, pag human act, paglalakad, pag-aaral, that is human act. Ang act of man, pagpintig ng puso. Okay, paghinga, that is act of man. Okay? Ibig sabihin, hindi mo naman kontrolado pagpintig ng puso mo, class eh. Hindi mo naman kontrolado paghinga mo. Okay, kusa yan. Ibig sabihin, kusa. Pag may free will, human act. So, may dalawang uri tayo, class, ng human act. Isang in relation to the will, that is elicited act and commanded act. So, in relation to the reason. When it comes to the elicited act and commanded act, pag elicited, class, internal siya. Ito yung actions natin na hindi nakikita. Intention, wish, that is the elicited act. So, meron tayong mga desire na sarili nating kagustuhan pero hindi natin ini-implement. When it comes to the commanded act, ito na class yung ini-implement mo, ginagawa mo na. Di ba meron tayong mga wish class na minsan nasa isip lang natin, hinahangad lang natin, intent hinahangad lang, desire hinahangad lang natin. Pero pag ginagawa mo na, ina-apply mo na lahat ng mga kagustuhan mo, that is commanded act. Okay po. So the morality is the quality which make an act good or evil. Okay? So the basis of morality, nandiyan na tinatawag natin the customs, the traditions, and culture. So ano the difference of this? Pag customs, traditional, behavior. Okay? So yung mga paggawa with specific or particular society, place, or time. Specifically, class, may kanya-kanyang basihan yan based on region. So, yun yung customs na itong region na to. Iba yung customs ng... Ang Bicol ba, class? What is the customs of Bicol? Kasi karamihan dito, Bicolano. Tama? Ano ang customs ng Bicol? Di ba kayo'y may hilig sa maanghang? Okay? So, yung behave... Parang, kumbaga, yung... Ano yung mga pagkakaparehas ng mga Bicol? Kumbaga, ito yung customs nyo. Tanggap nyo na ito yung mga denominator nyo, guys. What is the
Customs of the Bicol. Sige nga, titignan ko kung nagkakasundo lahat. Ano ang customs ng Bicol? Guys! Parang kunyari, pag mga norte, mga ano daw, may sa pera, di ba? Ganyan. So, traditions naman, ito naman, technically, mga paggawa class. Oh, yes. Parang. Yeah, yeah, yeah. Sang-ayon ako dyan, Jen, na ang Bicol, pala ano, kaya tong isa, tong jowawers ko, sinasabi ko talaga sa kanya na, yes, pero di naman sila yung nagmumura na in-specific nila sa isang tao. Kumbaga, yung pagmumura naman nila is normal lang. Yeah, parang, tapos parang hindi kayo sanay mangupo. Kasi para iyo, tama ba? May yung po ninyo is iba. Parang iyo. Kaya tong isa, sabi ko, nung unang ano namin, lalo na pinakilala ko siya sa parents ko, hindi siya masyadong maano sa po at opo. Yung pala, sabi niya, mahal, iyo, ang ano doon. Sabi ko, okay. Pero ngayon, oh, gamay na siya sa iyo. Okay? So, culture, it is the social behavior and norms found in human societies. So, kultura. Halimbawa niyan tayo, kultura natin, mahilig tayo class tumanggap ng mga panauhin na merong magandang pakikitungo. Diyan kilala, palangiti, 'di ba? So that is ang kultura ng mga Pilipino. Tayo talagang maraming tradition sa totoo lang eh. Halimbawa ng traditions, yan yung mga 18 candles, 'di ba? 18 ano, sabi nga nila class, yes, ang Bicol, pansin ko nga, yung kambal nga nito, kambal kasi to eh. Tinatanong ako kung ano yung mga salitang Bicol na alam ko. Hmm, Iba-iba rin. Gusto ko matuto ng Bicol kasi syempre na yung bag sila pag minsan nagkukwentuhan. Although nakakaintindi na ako eventually sa daloy ng usapan. So, law of society, written rules of behavior, virtue, doing what is right or good. Pag virtue class, paggawa sa tama at mabuti. Okay? Pag values, anything that a person considered as important. Ito mahirap sa ethics class eh, yung mga terminologies na kinakailangan nyong intindihin. So sa Bicol, iba-ibang tawag sa aso or pusa. Yeah, and palamura, I agree. Agree ako dyan. Pero hindi naman nga ano, expression, tama kayo, expressions lang. So kind of values, proceed tayo. Pag sinabing kind of values, meron tayong tinatawag na, ma'am, pero masarap magluto taga Bicol. Yeah, well. Oo naman, oo naman, oo naman. Yeah, yeah. Sang-ayon naman ako. Gusto ko sa Bicol yung ano, yung laing. Laing talaga. Okay, kinds of values, biological values, those are necessary for the survival, such as the food, shelter, clothing, sex, take note ha, pati sex class, water or sleep ay kasama sa biological values. So, kaway-kaway sa mga walang kasex. Ay, hindi pa. Di ko pa natitikman ng ginataang santol. Hindi pa. Hindi pa nakatikim. Pero yung si Mama Rina, lola ni jowa ko, pinagluto ako ng ano, ng may buko.
Para siyang ano, para siyang tinola ba yun? Tinola yata. Pero may buko. Hindi pa, hindi pa. Hindi pa talaga. Ayan, nilagang buko. Sa isda, isda yun. Oo, sa isda nga. Tapos kulay ano, ang cute nga kulay pink yung isda. Sabi ko, may buko. Pero kinain ko naman. Masarap. Sa Manila kasi class, di ba? Iba yung mga pagkain sa Manila. Okay? Psychological values, these are the necessary for emotional fulfillment of man. Secondary yan ha. So, ibig sabihin, pwedeng kasama dyan ang love, emotional kasi, kaibigan, intellectual naman, fulfillment katulad ng career, katulad ng tinatawag natin success, okay? And then moral values, those are necessary for spiritual fulfillment of man. Parang feeling ko baho ko na. Nagpawisan ako. Naliligo nga ako ulit. Okay. For moral cardinal virtues, class, umiikot ang board exam din dito. Hindi to natatanggal. Puro situational yan. Tinitake note ko na sa inyo yung mga common kinukuha sa ethics. Pag sinabi nating prudence, ability to make decision by means of reason, simple lang. Kailangan mo munang pag-isipang mabuti bago ka mag-decide. Pag sinabi natin prudence class, huwag ka basta-basta magdi-decide ng hindi mo pinag-iisipang mabuti. Okay? Pag fortitude naman, firmness of mind. Ibig sabihin, may paninindigan. Pag sinabing fortitude, ma'am, kailangan po ba lagi itong ina-apply o kahit isa lang dyan? Actually, class, sinasabi dito, ito talaga yung ability natin na dapat nating mine-maintain. Kumbaga, magaling ka nga mag-decide. Hindi mo naman class pinaninindigan. Meron kasing tao class, 'di ba? Ang galing niya mag-decide. Marunong siya mag-decide. Problema, hindi niya kayang panindigan. So, sayang din yung prudence mo kung hindi mo kayang panindigan yan. Kaya, ina-apply din dito ang tinatawag nating fortitude. May paninindigan. Meron naman class, may paninindigan, paiba-iba naman yung pinaninindigan. Diba may ganon? So, the word firmness class, courage, ibig sabihin na kahit maraming hindi sumasang-ayon, paninindigan mo yan. That is fortitude. Ano yung mga under ng fortitude? Patience, perseverance, endurance. Ang pinakamahirap dyan class, patience. Bakit? You have the ability to wait for something na hindi ka nagre-reklamo. Kaya di ba sabi, patient is a virtue. Meaning to say class, sino dito kayang mag-antay sa jowa nila nang walang cellphone pero hindi naiinip? Kaya nyo ba yon? Sino dito yung kayang mag-antay sa isang lugar ng napakatagal na oras nang hindi nagre-reklamo? So pag nagawa mo class, ma-maintain yun. Believe na ako sa inyo. Kasi napanindigan nyo yung patience na yan. Isa yan sa under ng fortitude. So, marunong kang mag-antay. Ako ma'am kasi wala naman po ako hihintayin. Patience, ability to calm enduring situation. Humbaga class, halimbawa, yung iba kasi nagmamadali, di ba? Makahanap ng jowa, ayun, hindi marunong mag-antay. Sino dito kayang mag-antay sa nililigawan? Okay? Perseverance, ability to go on despite of obstacle. Ibig sabihin nito, class, kahit napakaraming pagsubok, ito naman kay ano ko na to, gamay na gamay ko na. Yung perseverance. On my own ha. Yung ability to go on despite of obstacle. So, dumating talaga sa point, di ba, class, na tayo, madadapa, susubsob, pero babangon at babangon.
So, every time class na ako talagang dumating ako sa point na wala talaga. Parang nanginginig ako noon. So, ginawa ko, nanalangin ako. Iba talaga kasi nagagawa ng panalangin. Lalo na kapag sumasamba ako sa lokal namin. Nandun ako sa part na, alam niyo yun, pagkatiwala mo sa kanya, sabi ko nga, Ama, sa'yo na lahat. Ikaw na po bahala. Sinosurrender ko na sa'yo lahat. And then, kasi ako dumating sa point talaga class na wala. 'Di ba? Parang yan, pagkakaisahan ka, naranasan ko yun. 'Di ba, parang kang walang kakampi, parang ikaw na mali, sila na tama. Yun yung bagay na ano class, kahit anong mangyari, dumating man kayo na mag-isa lang kayo class, tatandaan ninyo na mayroon pa ring Ama. May Diyos pa rin na handa tayong yakapin kahit durog na durog ka. Dito papasok class yung sinasabi mong ability to go on despite of obstacle. At ang bibigay kong payo sa inyo rito, class, darating ang time, yung pinagdadaanan nyo ngayon, magiging kwento at motivation yan ng ibang taong makakarinig sa kwento nyo. Kumbaga, dadaanan nyo yan. So, mas okay na yung dumadaan ka sa pagsubok kasi mas talong tumatatag yung connections mo sa kanya. Okay, endurance, ability to last. Kumbaga may awit nga kami sa lokal namin na ang magtiis hanggang wakas. So sabi, minsan class nakakapagod na sa mundong to eh. Pero still gora pa rin tayo. Okay? Then, sinasabi natin sa fortitude, paninindigan. Yan yung tatlong uri ng paninindigan. Mag-antay, magpatuloy, at maging matatag. That is the endurance. Temperance, hindi ka padalos-dalos. You have the ability to moderate one's instinct and emotions. Okay? Then justice, aanhin mo ang magagandang asal na to kung hindi ka naman marunong gumalang sa karapatan ng ibang tao. Okay? So, kailangan marunong ka rin mag-respect sa iba. So, let's proceed to the division of justice. Nandyan ang tinatawag nating commutative justice. Ano ibig sabihin ng commutative? This is the regulate those action that involves the right that exists between individual. Kumbaga, taglay-taglay mo na ito, class, nung ikaw ay naisilang sa mundo. Karapatan natin, pantao. Okay, ito yung karapatan natin. Okay? That is the commutative. How about last, distributive? Halimbawa na ito, class, sa trabaho. So, kung ano ang ina-apply mo, class, na trabaho, kailangan, class, tumbasan yan ng compensation. Okay? Halimbawa, lecturer ka, dapat may compensate ka. Doktor ka, ginagalingan mo sa ganitong part, karapatan mo ngayon i-compensate ka base sa iyong ginagawa. Kumbaga parang person to person to. Samantalang ang commutative kasi state to person. Ito yung kailangan natin kunin sa state. Karapatan natin yan. Okay? And then legal justice naman, ito naman yung mga batas na pumoprotekta sa citizens, katulad ng Bill of Rights. Okay? So, let us recall, pag right, hindi pwedeng bawiin. So, there is anything that a person can lawfully demand. Okay? Kaya nga ako, class, sinabihan ako ng isa na may screenshot ako doon. Wag na raw akong tutungtong sa chops. Asalang word ko doon. Bali-balig ta rin yan. Ako pa din ang legal. Kumbaga, conjugal yan. Hindi mo ako pwedeng sabihan na bawal. So, kung anong meron dyan, akin din yun. Kasi parehas natin tinaguyod yan. Okay sana kung bago tayo ikinasal, tinaguyod mo yan. Parehas. Kaya lang, sabi nga, di ba, class, pag yumayaman ng isang tao, naiiba na ang konsepto. Okay, so sana magkaroon ng kapayapaan.
Bill of Rights, list of individual liberties, freedom, rights which are guaranteed and protected by our Philippine Constitution. Okay? Karapatan ng tao yan or even yung inaaresto. Professional ethics, set of moral code in every profession must subscribe. So every course or professional class, meron silang ethics na kailangan i-establish. And then, ang isa sa mga under niyan ay ang ating police ethics. Practical science kung saan ina-apply to the law enforcement. So, lahat ng agency na may kinalaman sa law enforcement ay under ng police ethics. So, hindi lang pang PNP yan. Nakukuha po. Even class yung either other agency related sa law enforcement can be considered na under ng police ethics. Then, human rights, pertaining to the rights of the man, right inherent to the man by virtue of being human being. So, ito yung karapatan ng tao. Okay, supreme right, mataas na uri ng rights. Inherent rights, ito naman yung kumbaga taglay-taglay natin, right to life, na buhay, di ba? Right to, kumbaga makikita niyo sa constitutions. And alienable rights, ito yung hindi mo pwedeng ipahiram, hindi pwedeng kunin basta-basta, or kaya naman hindi pwedeng i-transfer sa iba. Anong halimbawa niyan? Pangalan mo, class. Hindi mo pwedeng ipagamit yan or ibigay yan. That is inalienable rights. Okay? Pwede rin, class, yung yung mga legitimate son or daughter. Pag anak ka. Hindi ka pwedeng tanggalan ng karapatan dyan. PNP Code of Professional Conduct and Ethical Standard. Take note nyo to, class. Maraming nalilito sa title niyan. So, professional conduct and ethical standard will be established as performance evaluation system with accordance with the rules and regulations standard and code conduct promulgated by the Commission for Member of the PNP. So, ano-ano yung mga kinakailangan yung tandaan under the law of PNP natin? So, this is the laws related to the PNP Code of Professional Conduct. Nandiyan ang 3019, around 50 million pababa, na tinatawag nating involving the money, anti-graft, and corrupt practices. Pag sinabing graft, ginagamit mo yung yung, kumbaga parang, ano tawag dun sa graft? Yung gamit na pang government is pinakikinabangan mo. That is graft. Corrupt naman, nag-gain ka with the illegitimate doings. Okay, halimbawa nan, pangungurap. Kinukuha mo yung kaban ng bayan. Okay, that is corrupt. 6713 naman, kung gusto nyo makapasa sa NAPOLCOM, Penology Examination, basahin nyo tong 6713 dahil related sa mga tanong din yan. Yan yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employee. So, the RA 7080 naman, that is the Anti-Plunder Act. Ito naman is around 50 million pataas ang involved money. So, heinous crime yan, ang 7018. Kasi matataas na yan, million na yan, 50 million pataas na yan. So, PNP stand on basic issues. So, PNP image, take note nyo lang to, class. Common sense more on sa ethics eh. So, image of any organizations affects the spirit, the corpse, and moral and welfare of the members and sense of pride to the organization. So, you must be maintain the integrity of being PNP members, class. Kasi, madadama yung yung organizations mo kapag ikaw ay hindi na-maintain yung public image mo na mabuti. Makakasira talaga. And even now, di ba, class, hindi natin matatanggi talaga na hack is ang pangit ng tingin sa PNP. Tama, mali. Dahil sa ginagawa ng mga iba, nadadama yung mga mabubuti. Okay? Kaya kung kayo ay magiging soon to be law enforcement officer class, you must be maintain the composure of being integrity person. Okay? Huwag kayong magpapadaig sa mga negatives. Career management, the key to professionalism is the proper implementation of the PNP career management will greatly enhance the personal professionalization process with regards to procurement,
training, and promotion. So police management and leadership is the effectiveness of law enforcement to reflective the managerial capabilities. Ang nakakalungkot lang isipin. Minsan kasi, nayayabangan ang karamihan or yung public natin sa mga PNP members. Kumbaga, parang kahit kakalabas lang, di ba? Imbis na ipakita na dapat maganda ang relationship natin sa PNP and the public eh. Kaya lang, minsan, mas takot pa ang ating public sa PNP. Equality in the service. So, judicious and equitable distribution of opportunity kung saan class, pantay-pantay dapat. When it comes sa trato, class ng individual sa mga, kumbaga, pag public member, public image, pinag-usapan natin, kumbaga, maintain. Hindi pwedeng may mataas dyan. Pero iba yung superior, natin ha, halimbawa, dapat marunong kayong gumalang kung superior ang pinag-uusapan. Delikadesa, ang ina-apply sa PNP class is yung self-interest ay kayang i-sacrifice. Halimbawa, the word delikadesa class, kahit sabihin mo na anniversary nyo ng asawa mo, kung may duty ka, kailangan mong unahin ang duty mo. Nagigets? That is delikadesa. Kumbaga, pagmamay-ari ka na ng government, second priority mo na lang ang family. Parang ganun ang magiging mindset dyan. Duty first. Okay? Police lifestyle, PNP shall promote and lumabas to class 2023. Maintain lifestyle for each member whom the public will find credible and respectable. Hindi ka pwedeng basta-basta makita class nang nakagowa ka tapos nasa bar ka. Kumbaga yung lifestyle mo dyan, papakita mo nakagalang-galang ka at karespeto. Saka nakakita class ng PNP or police officers natin nasa sugalan, nasa inuman. Pwede ka naman uminom class, pero wag mo naman yung naka-uniform. Okay? Political patronage. The PNP members shall inhibit themselves from soliciting political patronage on matters pertaining to the assignment, award, and training. Although class, based on books tayo, pero in reality, alam natin na hindi to nasusunod. Tama, mali? Palakasan ba? All PNP members shall set good example to their subordinate and follow good example from the superior. So, darating kayo sa punto class na kahit magkakaklase kayo sa isang center or nung college, pag nauna yan, superior mo yan. So, makikita yung paggalang mo sa superior mo, nasusundin naman ng mga junior. So, sa commitment to democracy, uniform PNP members shall commit themselves to the democratic way of life values and maintain the principle of public accountability. Okay? Then commitment to the public interest. Siyempre, priority mo pa rin class yung public interest kesa sa personal interest. Kaya nga, public servant ang pinag-uusapan dito. Non-partisanship. PNP members shall provide service to everyone nang hindi nagkakaroon ng discrimination regardless of party affiliation. So, ibig sabihin, hindi ka namimili dyan, class, okay? Wala kang pinapaniligan. Kaya nga, every election class, kapag ikaw ay member ng PNP or any organization under the government, hindi ka pwedeng magkaroon ng sinasabing, ito boboto mo, ito yung, no, hindi pwede yun, bawal. Okay? Violations yun, class. Physical fitness. Alam natin na kailangan i-maintain natin yung tinatawag na good health. Fit. Mentally fit, physically fit. Kaya mapapansin ninyo, class, yung mga Jollibee company na PNP members, di ba, meron na silang tinatawag na activity to maintain their physically fit composure. Secrecy discipline, the confidentiality of the classified informations. So, dapat hindi mo yan pinagkakalat. Okay? Then, social awareness naman, class,
dapat nakikitaan din kayo ng image na sumasali. Halimbawa, religion, kasama yan. Yung tipo class nakakaganda ng good image sa society. Although, halimbawa sa mga jogging, sama kayo para makikita talaga na marunong kayo makisalamuha sa mga community, nang hindi nagkakaroon ng level na ako pulis, ikaw hindi. So, as long as hindi naaapektuhan yung trabaho na meron kayo. Okay? So, non-solicitation of patronage, yan, iniiwasan din yan. Yung affiliated with the civic or religious organization. So, mga activities na may kinalaman sa promotions mo, kaya ka sasali, no? Bawal po yan. Then, proper care and use of public property. Isa dapat kayo pag member kayo ng PNP, pinopromote nyo yung sense of responsibility in the protection, hindi yung isa pa kayo sa tumisira. Then, human rights, respect for human rights. In the performance of the duty, PNP members shall respect and protect human dignity and uphold the human rights of all the persons. And the note, devotion of duty, shall perform their duties with dedication. So, ibig sabihin, dapat efficiently kayo marunong, efficiency, ito, yung determinations nyo dyan, yung public welfare, dapat makikitaan kayo class ng dedication. Na, alam nyo yun, class, na pinaghirapan nyo yan, nag-training kayo dyan So, dapat marunong ka rin mahalin ang iyong trabaho. Loyalty. PNP shall be loyal to the Constitution, hindi yung ikaw ay polis ng ibang bansa. So, dapat minamanifested dito yung loyalty to their superiors, peers, and subordinate as well. Mamaya, halimbawa, sa kalaban ng gobyerno ka loyal, hindi dito sa mismong organizations mo at sa Constitution na sinusunod mo. So, obedience to superior. How can you show your respect class to your superior? Ano yung natin dito? Hand gesture, yung paggalang ba? Di ba dapat salute? Hand salute ang pinag-usapan. Paano ang pagsaludo? Okay? Command responsibility, kung sino ang namumuno or pinakamataas, has what the responsible for the effective of supervision. Kaya napapansin ninyo, class, kapag ang isang miyembro ng PNP nagkasala, ang naapektado yung kanyang superior. Okay? Orderliness. Hindi ka dapat nag-aaksaya ng anumang oras, pera, and effort. So, dapat i-maintain mo ang original procedures in the accomplishing tasks assigned to them to minimize waste in the use of time, money, and effort. Perseverance. Once a decision is made, PNP members shall take legitimate means to achieve the goal even in the face of internal or external difficulties and despite anything which might weaken the resolve. So, ibig sabihin, isa rin kayo dapat sa magkaroon ng pamantayan ng paninindigan. Lalo na class, kung magkakaroon kayo ng tinatawag na difficulties sa loob. Hindi naman perpekto ang iba't ibang organizations class. Walang perpekto. So, dapat ma-maintain nyo pa rin yung courage na may paninindigan ka sa iyong trabaho. So, proceed tayo for the classification of corrupt police officers. So, classification of corrupt police officer class, nandyan yung tinatawag nating meat eaters. Pag sinabing meat eaters, ito yung mga aggressive class, which is talagang ang pangungurakot nila ay ginagampanan nila nagamit yung kanilang position or power. Ang grass eaters naman class, sila naman po, personally, hindi naman sila yung nangungurakot, but tumatanggap sila ng mga lagay. Bribes, gifts, bawal po yan. Hindi kayo pwedeng tumanggap ng gifts sa any other person na related sa inyong trabaho. Ma'am, birthday ko po Okay lang. Pero yung sabihin mo, class, na wala namang occasions, alam niyo yung class, yung basta magbibigay lang sa'yo ng pang-abot na, sir, pang merienda mo, bawal yun, class. Hindi talaga pwede yun. Straight shooters naman,
Sila yung mga individual na okay sana, honest naman sila, hindi sila gumagawa ng any kind of disturbance sa kanilang duty, but they are the one who ready to cover the conceal corrupt practices. Hindi sila nagsusumbong ba? As the part of camaraderie. Ano ba ibig sabihin ng camaraderie? Teamwork. Kumbaga, samahan kasi yan eh. So, meron din tinatawag na what you see, what you hear, leave it here. Ano nang nangyayari dyan, masama man yan, obligasyon mo sanang isumbong yan, kaya lang, mini-maintain mo ang unwritten code of silence. Ano ba ang ibig sabihin ng written rules? Mamaya yan class yung unwritten rules, yung blue wall of silence. Na kung anong nangyayari sa organizations, hindi mo pwedeng ikalat o ilabas yan. Okay? Rods, called hoodlums in uniforms, or yung tinatawag nating iskawalags. So the policemen who are possessed all the deviant behavior of corrupt. So ibig sabihin, uma-absent ka na, nangungurap ka na, nagtatamad-tamaran ka na, maling-galing kasi ka class nagre-reason para hindi mautusan. So lahat na ng gampanin ng isang tao na dapat itakwil na sa organization, taglay-taglay mo na. That is Rods. Okay? White Knight, hindi naman puro masasama ang meron sa PNP. Meron din tayo tinatawag na White Knight or Eagles. So sila yung mga may integrity, straightforward. Mostly sila yung idealistic. Meron pa ba niyan? Meron pa kaya niyan? Hopefully, meron pa rin sana. Diba? Yung hindi mo makikitaan ng kahit anong klaseng anomalya. Okay? Blue wall of silence denote the unwritten rule that kumbaga yung nag-e-exist sa loob ng organizations, yung mga errors nila, misconducts nila, including the police brutality, ay hindi nila class sinusumbong or nilalabas, which is mali. Okay? So, ito naman class sa PNP Napolcom nyo pwede itong mailagay. So, Lapu-Lapu Hero, Great Filipino Hero of Mactan, Laurel, 16 leaves, symbolize siya ng 16 Regional Command. Shield naman, that is the Philippines Constabulary to the First National Police. 3 stars, baka mamaya hindi pa kayo familiar sa tatlong between natin sa Philippine flag ha. Pero, hindi ko na-edit yung ano neto class. Lagpas na sa 1,700 ang island natin. Okay? Parang correct me if I'm wrong, 1,707 islands na tayo. Okay, service, honor, justice, insurance of efficiency, integrity, kumbaga class, doon camaraderie, nandyan yan, ina-apply mo yan sa iyong trabaho. Okay? Sun, flowering, maturing, ultimate realization of the glorious evolution of the Philippines Constabulary into a national police organization. Bad citizens' faith and trust. Yan ang parang pinaka-symbolize niya. Then uniform, mirror of decorum and integrity. So human person, oblation of enduring love of homeland, fellow men, and God. Ito pwede ito sa Napolcom review. Okay, the 3 aspect of police community relation. Take note, the police community relation is the relationship between the police and the public to maintain the good relationship to each other. Okay? So, community service, activities that provide service to the community. So, mapapansin ninyo, class, may tinatawag na mga medical mission, sport clinic na pinamumunuan ng mga PNP organization. Suportahan nyo yan. Okay? Community participation naman, class, isinasama nyo na sa activity ninyo ang mga member ng community. So, tinuturuan na natin sila. Kunyari, member ka ng organizations natin, PNP organization, kayo naman ang nagtuturo sa mga community or sa mga person para magkaroon sila class ng role in crime prevention. Kaya mapapansin ninyo class, bawat barangay, di ba, may mga police. Sa inyo ba sa barangay may mga naka-duty na PNP?
Meron, tama? Okay, public relation, minsan, parang sakit naman yan, minsan lang. Okay, public relations is activities directed at creating and maintaining favorable impression to the public. So, ibig sabihin, projection to the police public image to the people to gain their support and cooperation. Ito na yata yung ano. Na pala. Pag may check. Hindi. Yung nakikita nyo class sa ano, sa mismong barangay ninyo. Yung talagang nagro-ronda. Yan ang mini-maintain dyan. So, ayan. Konti lang naman kasi talaga sa ethics. Pero babawi naman tayo sa mga Q&A natin dyan. So, kumbaga, kinompiled ko lang class yun. Kasi although ang haba ng ethics, nakita ko yung mga notes of ethics, ang haba. Eh, yung iba doon, hindi naman related. So, kinuha ko yung mga common talaga class na naitatanong. Okay? Yung police lifestyle, camaraderie, delikadesa, virtues, nandyan yan. Basahin nyo to, panoorin nyo rin to, para ma-maintain natin yung sa ethics. And then, the last subject natin will be, schedule natin after this, ano ha. So, tomorrow, panoorin nyo na class, then research na ang topic natin. Tapos, isi-CA ko na kayo, Correctional Administration, CA1, CA2, and CA3. And then, para at least puro Q&A na tayo. Isasanayin ko na kayo sa Q&A. Okay? So, class, this will be our last subject for tonight. And hopefully, basahin nyo, panoorin nyo lahat yung mga videos natin, class. Kasi, para pagdating sa Q&A, focus na kayo lahat sa Q&A. Okay? Magsulat, magsulat, magsulat. Huwag niyong tanggalin yung iniwan kong ano sa inyo, class. Pahinga kayo para bukas. Forensic talaga kayo nahihirapan, no? Kaya ginagawa ko every other day tayo eh. Kasi alam ko, class, na meron kayong minamasters na area din. So at least, bago rin kasi magkatrabaho na talaga ako, class. So,